salad naman nga ni ho, ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Dahil nga ni ho, ramdam na ang Pasko din sa aming bahay kubo. Ay for the go! Pagdating ko nga ni Houdini sa bukid mga kamangyan, ay nadatnan ko ho sila na nag-decorate na Houdini sa bahay kubo. Aba, talagang Pasko na. Parang gusto ko mangaroling. Uy, grabe, napaka-OA. Talaga namang napakabilis ng panahon mga kamangyan. Gawa ng next month ay Pasko na. Buti na nga nila ang kako at naisipan nila na lagyan na ng decoration at nga ng bahay kubo para naman mabuhay-buhay na. Mabigyan ng kulay. Wow naman. At sakto din nga ni mga kamangyan, gawa ng kagagaling ko lang ho sa palengke at ang alutuin ho namin ngayon ay macaroni salad. Kapag Pasko ho kasi mga kamangyan, tas may handang macaroni salad. Naku, panigurado, yan yung mga nakakaangat-angat sa buhay. Kasi kami parang never naman kami nakapaghanda ng garni. Uy! Kasi kami mga kamangyan, feeling namin nakakaluwag-luwag na kami kapag may handa kami na buko salad, spaghetti. Pero yung garnihong macaroni salad, talagang hindi namin afford. Makakatikim na lang kami. Kapag sinama ako ng lola ko doon sa mga mayayaman tapos makikikain ng handa. Ako nga niyo, ngayon pa lang practicein ko na kung paano magluto at gumawa na rin. Gawa ng madali lang naman daw ho. Nagpakulo nga nila ako ng tubig din saka ko ho nilagay aring macaroni pasta. 1 kilo nga nila ako aring mga kamangyan. Gawa ng kapag naluto naman na are ay marami na ho. Pero sa Pasko ho mga kamangyan, hindi masapat yung 1 kilo lang ang nayaan. Dapat ho ay dami-damihan na. Gawa ng syempre may mga mapunta na bisita. Okay na nga ni ho ay dinilagay na namin din sa bilaot. Alam nyo ga ho, yung pagpapakulo niyaan kanina. Talaga hong pinakabantay-bantayan namin. Gawa ng mahirap na baka mamaya ay masobrahan ng kulo ay maluta. Baka hindi tayo pagkasawahin ni Maring Lourdes niya. Hala, bakit naman napasingit yun? Sabi nga ni ho nila nanay ay sila na raw yung magaluto ng spaghetti mamaya. Gawa ng kanina rin ho ay bumili rin ako ng pang spaghetti. Ilanda ko na rin ho pala yung mga alagay sa macaroni salad mga kamangyan. Gawa ng marami-rami rin ho are. Kasi syempre salad parang di naman nagtitink ng right. So meron ho din yung carrots, aring pasas, pickles, mayonnaise, all-purpose cream, as arehong Jolly Cow kondensada. Arehong agamitin natin mga kamangyan para ho mas creamy sarap yung ating macaroni salad. Affordable ho kasi at in fairness malapot ho siya at hindi malabnaw. Hinugasan ko na rin nga ni ho pala yung chicken breast din ng mga kamangyan dahil nga ni ho kailangan na rin pakuluan. Kasi syempre palamigin pa yan tas ahimay-himayin tsaka ho alahok doon sa ating macaroni salad. Grabe, napakaraming lahok. Pag hindi ka pa din nabusog ay talaga namang makukurot. Huy, pinakuluan nga nila ako pala ni Kim yung tubig din ng mga kamangyan at saka niya ho nilagay aring karne. So syempre yung pampalasang asin, paminta at saka ho dahon ng laurel. Ano ho pala macaroni pasta mga kamangyan nung pagkalagay ho namin din sa bilao ay nilagyan ho namin ng tubig parang hinugasan baga. Para ho syempre hindi man yan magdikit-dikit. Grabe, may natutunan na naman kayo sa akin. Salamat! Nung okay na nga ho yung karne din ng mga kamangyan, pinalamig lang ho yan ng konti saka ho hinimay-himay ni Kim at saka ho ni nanay. Ay for the go! Nung okay na nga ho ay dinilagay ko na rin macaroni pasta din ho sa isang lagayan. Wala pag samasamahin na lang naman ho din lahat yung mga kamangyan. Inuna ko nga yung ilagay din aring carrots tapos hindi na ho yan niluto. Pero dapat ho ganyan pinong-pino para ho masarap kainin. Sunod ho aring pasas, tapos arehong pickles na bibili din ho yan sa palengke. Tapos syempre arehong chicken breast na hinimay-himay ni Kim at saka ni nanay. Naglagay na rin ho ako diyan na rin pineapple chunks. So pineapple chunks, arehong cheese, sibuyas na puti. Sadyahan na nga nila ang din ho yung paglalagay na ring all-purpose cream at saka ho na ring mayonnaise. At syempre arehong perfect sa mga dessert na Jolly Cow kondensada. Kala ko nga ho nung una ay mahal aring mga kamangyan kasi syempre imported. Pero be affordable talaga. Masasabi mong perfect partner ng Paskong Pinoy ang Jolly Cow. Uy! Tapos syempre arehong paminta at saka asin ay for the go. Tapos ayan, after nga nung mailagay mga kamangyan ay mekos-mekos na yan ni Insan. Grabe, sobrang nakakatakam. Talagang mapapakanta ka ng mano po ninang. Ah, grabe, napaka-OA na, may pakulot-kulot pa. Sobrang natatakam na nga niyo ako din ng mga kamangyan kasi yung itsura pala. Tapos syempre napakarami mga nilagay diyan. Parang pwede ko tong ibenta ng 120 pesos ang isang takal. Grabe, napakamahal. Kung una ho, akala ko talaga mahirap yung paggawa na rin. Ay, napakasimple lang pala. Halutuin mo lang yung yung macaroni pasta. Tapos yung chicken breast. O, tapos pagsama-samahin mo na yung mga gusto mong ilagay. Baka naman ho kung ano-anong ipaglalagay nyo diyan. Mamalay na lang ako naglagay pala kayo ng peanut butter. Aray Mamaya pa nga niyo yung kainan mga kamangyan pero hindi ko na mapagilan kaya tinikman ko na aray at grabe. Pasko na talaga yung lasa na rin. Salamat. Tingnan ho pala din sa bahay ko mga kamangyan. Nag-decorate pa rin ho sila at feeling ko aabuti na sila ng December. Hindi. Pero ayun nga niyo mga kamangyan. Ang ganda talagang tingnan kapag may mga decoration, may mga parol, Christmas lights, Christmas tree, mga regalo at mga kung ano-ano pa diyan. Parang feeling ko nabalik ako sa pagkabata. So feeling ko ngayon 3 years old na lang ako. Grabe, napaka-OA. Dati ko pala mga kamangyan, nung mga bata pa kami, ingit na ingit kami dun sa kapitbahay namin. Kasi nga meron silang malaking parol na nakasabit doon sa may bintana. Tapos, iba-iba yung kulay, yung design, ganyan. So parang sa isip-isip ko, kailan kaya kami magkakaroon ng garden? Pero ngayon na matanda na kami. Wow, matanda. Akala mo naman 88 years old na. Kasi natanda ka na, yung kaya mo nang bumili ng gayon. Nasa isip mo na lang, okay lang kahit yung simple na lang ang mahalaga na feel mo yung yung diwa ng Pasko. Uy, yung pambili nun parang
ipambili na lang ng bigas, ng mga ulam. Grabe, nagiging practical na. Salamat. Ano naman ang inaluto mga kamangyan ay aringanihong spaghetti. Iba na talaga yung panahon ngayon mga kamangyan. Kasi yung iba ngayon, kung kailan gustuhin kumain ng spaghetti, gula, ang ganyan. Kami kasi noon talagang pahirapan. Natikim lang kami noon kapag Pasko, kapag may birthday na kaklase, o kung sino man diyan na mai-invite kami, o kaya yung kapitbahay namin maghanda, tapos abigyan kami, ganyan. Kasi kami mismo dati ng mga bata pa kami sa bahay, madalang lang magluto niyan si nanay at saka si tatay. Kasi medyo mahal din talaga, maraming lahok, ganyan. Tapos tanda ko nun kapag nakakapagluto si nanay, unti lang yung lahok. Kasi ngayon di ka paramihan na ganyan, may mga cheese, may mga hotdog. Pero kahit unti lang yung lahok nun, kami tuwan-tuwa na. Kasi syempre, spaghetti pa din yan. Tapos di ka ngayon mga kamangyan ay November pala. Ang mga ganitong panahon, ganitong panahon, akala mo naman talaga. Plano na kami ng mga kalaro namin kung saan kami mga ngaroling, ano yung mga agamitin namin sa pangtugtog. Pangtugtog. Syempre para maganda yung kanta, kailangan mo ng mga instrument. Yung mga gamit namin ng lata, aragyan mo ng bato. Magalingan niya ng mga grupo, parang halos nagkakaaway na kayo kasi yung isang grupo ang galing, yung iba nasayaw pa. Ayaw din namin na sobrang dami namin sa grupo kasi nga syempre ang inabigay lang ng 2 piso, 5 piso. Malaki na yung 5 piso. Pag pinagsama-sama yun, tapos sobrang dami namin sa grupo, edi kunti lang yung hatian. Kapag kaunti kami, edi kayo medyo malaki-laki. Kapag ang hatian namin nun ay tigil 5 piso, o kaya naman ay 7, grabe, ang unlad-unlad na ng Pilipinas. Sobrang daming kwento. Natapos na yung pagluluto ng pinakangsas ng spaghetti. Salamat! Update nga pala din mga kamangyan. Natapos na rin sila sa pagde-decorate nga din sa bahay kubo. Siyempre marami pa rin kulang, yung mga Christmas light, ganyan. Pero update ko kayo kapag may mga nadagdag na. And sa ngayon, ayun, happy kami doon sa result kasi kahit paano nagkaroon na ng kulay aring bahay kubo. May mga regalo na rin pala din mga kamangyan. Tapos nagpalabunutan na rin kami. Kasi may mga exchange gift kami para sa Pasko. O di ka napaka-arte. Sa tunay ngayon lang namin agawin yung ganyang mga pa-exchange gift kasi nararanasan lang namin yun sa school. Pero yung as in family version, ay ngayon lang Kaya nakaka-excite kung ano yung mga regalo, ganyan, kung ano yung mga pakana ng bawat isa. Balik na muna tayo din mga kamangyan dahil okay naman na lahat. Abay, alam nyo na kayo ay pumunta na din at kami ay sabayan nyo ng kumain. Ay for the go. So yun nga mga kamangyan, nagulat kami sa lasa na rin macaroni salad kasi nga sobrang creamy. Parang naiisip ko sa Pasko, ito na lang yung handa namin. Grabe, bakit naman isa? Ito na pala yung pinakatangalian namin mga kamangyan, hindi na kami nagkanin o kaya nagluto pa ng pang-ulam. Gawa lang syempre, mabigat naman na sa tiyan, sobrang nakakabusog na Tapos mamaya mga alas 3, syempre magugutom naman, kailangan na naman ng merienda. Syempre dyan na rin yung akainin. Hindi tayo mag-asawa kahit pa yun ay 1 linggo diyan. At natawa nga ako din ng mga kamangyan, gawa ng aring si tatay, hindi naman yan mahilig magkakain ng ganyan, pero tingnan nyo naman, enjoy na enjoy. Akala ko bagay ang gusto yung mga pampulutan laang. Aroy So ayan, ito talaga yung pinaka-favorite kong mga kamangyan, yung nagkatambay kami din sa kubo, nakain, tas ganyang nagkakwentuhan. Minsan inaalala pa namin yung mga bata pa kami, yung mga awayan namin, ganyan. Grabe, sobrang nakakaiyak. Huy, napaka-OA. So yun, sobrang nasarapan talaga kami din ng mga kamangyan na parang yung kain namin ng macaroni salad at saka na rin spaghetti. After nga namin kumain din ng mga kamangyan ay marami pa rin talaga kaming agawin din sa bahay kubo. So kasi after namin kumain, talagang parang gusto namin matulog, ganyan kasi syempre busog. Pero ngayon dahil nga ang daming agawin, kako ay mag-utay-utay na kami. Tutusan nga ako din na magdilig-dilig nga ng mga tanim din sa paligid ng bahay kubo. Sobrang nakakatawa na nga pagmasdan yung paligid ng bahay kubo din mga kamangyan kasi nga nabubuhay na yung mga pananim din. Buhay naman nung mga nakaraan, ang kaso nga nilang ay parang hindi kami satisfied. Wow, satisfied! Kasi na kuya talaga yung nakaisip na alagay doon sa plastic bag na kulay itim. Tapos yung mga nauna parang namamatay-matay din, ganyan. So nung nakaraan, parang nakikita namin na nagasibol-sibol na, inaulit pa namin na, ay talaga naman nagasibulan na, ganyan. Ngayon, sobrang nakakatawa kasi talagang buhay na buhay. Feeling ko pwede ko na itong ibenta sa palengke. Hala, bakit naman nabenta? Feeling ko din nga sa kanila mga kamangyan, sulitin na yung space din sa paligid ng bahay kubo. Kasi syempre, ang mga nagasibulan lang diyan ay mga damo-damo. Abay, baka naman mamalay na kami ay may mga nagagapangan ng sawadiyan. Aray Dati ako kasi mga kamangyan, nung nasa Marikina si kuya, nung doon pa sila nagtatrabaho. Nung kuto talaga sila kasi nga gusto nila yung ganang nagatanim-tanim, ganyan. Kaso nga nila, syempre hindi nila magawa kasi syempre wala naman doon taniman na malawak. Tapos diga, minsan lang sila umuwi ng Mindoro. Kapag nakauwi sila, gusto nila mapunta sa bukid at tulungan si tatay, ganyan. Imbis na magbakasyon at magpahinga, doon sa bukid talaga nagapakahirap, nagapakapagod. Pero masaya daw sila doon. Ay, grabe, napakabait. Dahil nga alam na nila kung paano nga mabubuhay yung tanim nila din mga kamangyan. Nga at marami pa daw silang atanim kaya nag-intindi sila niyang lupa na yan. Ang ganda rin kasi pagmasdan ng bahay kubo mga kamangyan kung yung paligid niya ay mga may tanim ng mga gulay, bulaklak, prutas. Talaga namang probinsyang-probinsya. Okay. Ngayon kasi mga kamangyan, ang mga tanim nila din ay sili, kamatis, talong, sitaw. May mga kangkong-kangkong din, ganyan. So sobrang okay din sa amin na may mga damo-damo doon sa harapan kasi mas nagiging buhay yung bahay kubo. Kasi gusto ko yun yung parang may bermuda. Minsan kapag nalagot-lagot na, hindi na grass cutter lang ang nila tatay. Naks naman. So ayun, sobrang excited na nga niya ako mga kamangyan na mamunga lahat ang mga inatanim nila din. Siyempre, update ko naman kayo sa mga nangyayari na din sa ating bahay kubo. Ay for the go. So ayun na nga niya mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo na ang ating page. At sharing video,
hanggang dito na lang ang harang ating video. At ako muna ay mamimitas din ng mga bunga-bunga. Bye-bye, love you. Uy! Wow, it's so refreshing.